itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa. Naghihintay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at sa lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa. Naghihintay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Ang buhay ay italaga, baka pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa. Naghihintay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa. Naghihintay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Maayong gabi kantong tanan, mga higala, igsoon, mga kapaglaom. Welcome sa atong series, Jesus Love Revealed Season 2. Kung asa makakaroon higala, kapaglaom, kung asa makakaroon nagapaminaw, thank you so much for joining with us this evening in our series entitled Jesus Love Revealed. Wherever you are right now, nabaka sa Pilipinas, na Mindanao, andyan ka ba sa Luzon, or even if you're in abroad, overseas, kapag laom, you are welcome. Welcome ang tanan og salamat sa inyong pakiuban sa tuang series, Jesus Love Revealed. Di pa lang parayon mga kapaglaom kung gipanimbayaan tanan nato nga mga kapaglaom nga sa kanunay nagapaminaw sa tuang mga programa dito sa Northern Davao Mission, mga kapaglaom, especially sa tuang Hope Channel. Ako sab ginapanimbaya ang ato ang mga kalumunan kaigsuunan diha sa Boston District kundi ako na-assign mga kapaglaom. Marayaw na doon kamayo mga kalumunan. Salamatay sang kamayo pagpanalinga sang kanato programa doon, Jesus Love Revealed. O, again, sa ato apod nga mga administrators, sa ato ang Northern Davao Mission, pangaluhan sa Presidente, Pastor Seth Swan, ato ang Executive Secretary, Pastor Jasper Love Panuncio, atong Treasurer, Sir Lloyd Chinido, ug tanan nga mga staff and directors sa Northern Davao Mission. Now, before we go further, mga kapaglaom, the book of Psalms chapter 119 verse 18 nagaingon, buka ang akong mga mata aron makatan-aw ako sa mga katingalahan nga mga butang gikan sa imong kasuguan. Now, the psalmist understood that without the prayer, walay pag-ampo mga kapaglaom,
dili og dili gyud nato masabtan ang balaang kasulatan. And that is why this evening I'm inviting all of you to bow down our heads for a word of prayer. Let us pray. Labing gamhana nga Amahan, ini kagabiuna, salamat ug salamat o Dios sa imong pakiguban nga ni kanamong tanan. Kami magatuon sa balaang kasulatan, pinagi sa Biblia o Dios ug sa mga uban pa nga mga preferensya nga magagamiton aron nga amo kining masabtan sa klaro ug tin-aw nga pamagi. Magapadalangin ikaw ang hani kanamong tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manuluwas. Amen. Now, these are the sources or materials nga to ang gigamit or pagagamiton this series throughout this week mga kapaglaom, starting now until sa Sabado mga kapaglaom. We'll be using, of course, di nato kalimtan, the Bible, the Holy Bible. We'll be using the Spirit of Prophecy, the book of Dr. Ranko Stefanovic, The Revelation of Jesus Christ, Sabbath School First Quarter Year 2019 lesson, and uban pa nga mga references mga kapaglaom. Now, if you would love to study more, labi na sa season 1 mga kapaglaom, naigibutang diha nga link below sa atong comment section. Pwede niyo na i-click mga kapaglaom ug mo direct na sa inyo ha sa atong season 1 nga Jesus Love Revealed aron sa diin maka-relate ta sa ato nga pagahisgutan karon mga kapaglaom. But for those individuals nga wala na kahimo sa pag-uban kanato sa ato ang first part or sa ato ang season 1 so ang Jesus Love Revealed mga kapaglaom, mao ni ang tanan nga atong gisgutan. Jesus Love Revealed by telling what's ahead. Jesus Love Revealed by choosing language we can understand. Jesus Love Revealed by teaching us how to think right. In Jesus Love Revealed by giving us the Patmos experience. Jesus Love Revealed by tending to our specific needs. And Jesus Love Revealed by revealing His throne. So kana mga kapaglaom, kana tanan, mao na atong pagahisgutan ninintibok nga gabi. Ato nang tanawon mga kapaglaom, kana tanan nga ato nada sa inyong screen, mao na ato ang pagahisgutan iniining kagabi una paglaom for us again to relate sa atong pagpadayon sa tuang pagtuon, ugma pohon mga kapaglaom sa susama lang gyapon nga oras ug panahon. Now the first one, gipadayag ang gugma ni Jesus by what? Unsa pamaagi? By telling what's ahead. So pag-ingon ka nato sa kung unsay mga butang o malabot mga kapaglaom. Revelation chapter 1 verse 1 it says, the revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants things which must shortly take place, and he sent and signified it by his angel to his servant John. Kung namin mga Biblia diha mga kapaglaom atong kwaon, kung wala pwede ta mo take note for us to palita mo nata wala ta sumpa ni malay, nya pag uli to sumpa ni malay mga kapaglaom makahimo ta sa pagbasa nga kita-kita mga kapaglaom. So, ang pinadayag ni Jesucristo nga gihatag kaniya sa Dios aron igipadayag ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga kinahanglan magahitabo sa dili madugay. So ang pangutana, kinsa man ang nagpadayag? Ato nang tanawon karon mga kapaglaom. But adunay duha ka central theme or idea nga gi-introduce sa tuwa mga kapaglaom. First, the book of Revelation, ang libro sa gipadayag or pinadayag ni dili ni Juan. Nabi mingon nga John the Revelator gani nato kanta nga ganahan di ko makapaglaom katong siguro nakadug na mo kapitang upon the Isle of Patmos a man was cast one day katong ato John the Revelator, but the reality is John is not the revelator, dili siya ang nagpadayag. He is just merely a recipient of what Jesus has revealed. Ding dawat ra siya makapaglaom sa kung unsay gipadayag ni Ginoong Hesus. Christ himself is the revelator. Si Ginoong Hesus ang nagpadayag mga kapaglaom. Now, what is the meaning of pinadayag? Sa Griego, gitawag na siya og apokalupsis. Mao na siya makapaglaom. Duha na siya ka-word. Apo and kalupsis. Ang apo means from and kalupsis, covering. So sa ato pa mga kapaglaom sa Binisaya pa, pagbutyag. Or kung naay tabon, gikuha ang tabon, gitanggal ang tabon, gipakita ang kato mga butang nga dili makita mga kapaglaom, gi-reveal sa atoa. That is the meaning of pinadayag, gipadayag. O kinsa kayto nagpadayag again? Christ. Jesus Christ himself, mga kapaglaom. At doon ay duha ka mga pangutana, two main question regarding this praise atong gibasa bag-o lang. Kani ba nga libro nagikan kang Ginoong Hesus
Or kani nga libro, bahin ba kang Ginoong Hesus, mga kapaglaom? The first point, of course, yes. Kani nga libro, naggikan kang Ginoong Hesus, mga kapaglaom. And the second question, the answer is also yes. Bahin ni kang Ginoong Hesus. Revelation chapter 1, verse 7, it says, Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even they who pierced Him, and all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen. So, the answer to this particular question, or these questions, mga kapaglaom, is yes and yes. Ang libro, bahin kang Ginoong Hesus, ug ang libro, gikan kang Ginoong Hesus, mga kapaglaom. Chapter 1 to 22, we can see that Jesus Christ is the main focus. Siya ang focus, o focus nini nga libro, mga kapaglaom. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. So, everything about the book, ang tanan bahin sa libro, pinarayag, bahin ka Ginoong Hesus, o nagikan po diha mismo kaniya, mga kapaglaom. The second central theme, the first theme nga itong gisgutan, the book was given by Christ Himself. And the second central theme or idea, this is the revelation of Jesus Christ, mga kapaglaom. God gave Him to show His servants things we must surely take place. So the first one, iyang ipadayag, and the purpose is aron atong makita ang mga butang nga magamahitabo dito sa unahan, mga kapaglaom. Testimonies to Ministers, page 118, it says, Advance new principles in crowd and the clear-cut truth, but be not too ready to take a controversial attitude. There will be times when we must stand still and see the salvation of God, and let Daniel speak. Let the revelation speak and tell what is truth. But whatever pace of subject is presented, uplift Jesus as the center of all hope, the root in the offspring of David, and bright and morning star. So again, He is the central thing or person. The point, mga kapaglaom, ang gisgutan, ang sentro diha sa libro, pirayag. And He gave again, ang libro, gikan sa iya, ha? Ihatag sa ato, aron atong makita ang mga butang o malabot, o atong mapangandaman ang atong mga kagalingon. And that is how He revealed His love, by showing what's ahead. The second thing, mga kapaglaom, is Jesus' love revealed by choosing language we can understand. Balik ta, Revelation chapter 1, verse 1, the revelation of Jesus Christ, which God gave Him to show His servants things which must shortly take place. And He sent and what? Signified it by His angel to His servant John. Ang pinayag ni Kristo ang gihatag kaniya sa Dios, nga igapadayag ngadto sa mga ulipon ang mga butang kinahanglan magitabo sa dili madugay, ug kini gipahibalon ni Jesus pinaagis pagpadala sa manunda ngadto sa ulipon nga si Juan. Now, the word that we will be discussing this evening is the most significant word or expression in the book of Revelation. Magasulti ni kanato magpaglaom kung saan nato pag-proper nga pag-interpret ang libro. Signified, unsa maning signified, mga kapaglaom. Signified from the Greek word simaino. What is the meaning of this word? The word is a verb and it comes from the word sema, which is a noun. Sema means signs, timaan, symbol, or simbolo. So, that is the nature of this book, mga kapaglaom. It has signs and symbols, mga kapaglaom. Now, a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a garland of 12 stars. The word sign or telemadon is simaino sa Griego, mga kapaglaom. Nagpasabot that ang nagsunod ni ana is dili literal, kundi symbolikal, adunay meaning. For example, balik ta sa kuan sa teksto. Revelation chapter 12 verse 1. Now a great sign, simaino sa Griego, mga paglaom, appeared in heaven. So, what follows after simaino, di na siya literal, mga paglaom. It is symbolical. Balik tao. Now a great sign, adunay timailhan. O nakita niya ang unsaman, babae nga nagsulob sa adlaw. So of course, di na gyud literal, mga kapaglaw. Gyud nakita ang babae gasulob og kuan, gasulob og
adlaw, nagbiste og adlaw mga kapaglaom. So, it is symbol, signs and symbol. Adunay kahulugan mga kapaglaom. Napadre o? And another sign, again, Simaino appeared in heaven. So after the Simaino, after the sign, timailhan nga word, kanang word nga timailhan, what comes after, or na nagsunod diyan ang kapaglaom, di na siya literal, it's already symbolical, mga kapaglaom. In understanding the book, we need to acknowledge the symbolic language of the book so that it will not be problematic. So again, the word simaino or sign, it has a symbolic meaning. Nandun na siya ay symbolikal, kahulugan mga kapaglaom. When we read the Bible in general, we approach the text with preposition that what we are reading are literal. As Christians, we need to take the word of God as the sole authority and understand plainly what it says. But unless the text clearly indicates that it has a symbolic meaning. Kung magbasa ta sa Biblia in general, means kung basahan na ito ang katibukan mga kapaglaom, we need to have a preposition. When we say preposition, natin pangunahuna nga ang atong mga basahon, literal. Nasa literal nga ginamin, literal nga meaning, literal nga gipasabot. Unless, kung obvious kaayo, nga naagyod siya ay symbolikal nga meaning. For example, mga kapaglaom, na example na rin. Psalms 18 verse 16. He sent from above. He took me. He drew me out of many waters. Sa Bisaya pa, may padala siya gikan sa itaas, gikuha niya ako, gihawas niya ako, gikan sa daghang mga tubig. Ang pangutana, kana, literal or symbolical? Of course, mga kapaglaom. Symbolical na siya, mga kapaglaom. So again, kung adunay obvious nga symbolical, ang pag-interpret po daan na magpalaom, it's also symbolical. But in general, kung mubasa ta sa Biblia, we have a preposition or pangunahuna nga daan nga kining bala ang kasunatan, ang iyahang mga words nga naa diha or atong pagabasahon mga kapaglaom is mga butang nga mga what? Literal. Unless, again, kung obvious kaayo nga siya symbolical, mga kapaglaom. Napadreo? Another example, Isaiah 5:1. Now let me sing to my well-beloved a song of my beloved regarding his vineyard. Kantahan nimo ang kanang kuan, tamnanan og paras? Of course not. So, this particular verse, it has a symbolic meaning. Aduna siya buti pasabot mga kapaglaom. Now, mo to atong pagbasa in the Bible in general. But in the book of Revelation, the principle is quite opposite. Kabaliktaran mga kapaglaom. When you read something in Revelation, you have a preposition that a certain passage has a symbolic meaning. Because from very beginning, ato nang gibasa o gitunan ganina, it is simaino, adunay kahulugan. Unless it clearly indicates that it has literal meaning. So kabaliktaran, ganina, kung mabasa ta sa Biblia, as general, as whole, natin preposition, hunahuna nga daan, nga literal tanan. Pero kung mabasa ta sa pinadayag ay mga kapaglaom, ang ato ibutang sa huna, uy, kaning pinadayag, symbolic in nature ba ni siya? So, symbolical gyud ni kaning libro sa pinadayag unless nga literal gyud kaayo ang meaning. For example, mga kapaglaom, ara. Revelation chapter 1 verse 9. I, John, ako si Juan, both your brother and companion in tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ, was on the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Ang pangutana, symbolikal na literal. Nga si Juan, dito gid sa gibutang sa isla sa Patmos. Dito siya gibutang mga kapaglaom. Tungod siyang pagtuo kang Kristo. Symbolikal o literal? Literal mga kapaglaom. So, even though we have a preposition, na ate pangunahuna nga the book of Revelation, pinadayag, kay symbolical in nature, pero kung naay mga obvious kayo nga passage, or mga phrases, or mga verses mga kapaglaom, nga literal ang meaning, of course, common sense states na literal po na ang meaning mga kapaglaom. The symbolic language used in Revelation was not abstract but instead pictorial. It was taken out from the language of the past or the people of God in the past. So ang lingwahe nga gigamit sa pinayag mga kapaglaom, dili na siya abstract, nga dili na to masabtan. Ano bitag art nga abstract ang kabalo sa man porma ni asa man ni mo na walay gi-follow nga rules, walay gi-follow nga mga sukat, walay gi-follow nga direction. Abstract, that is abstract. Definition abstract.
But the language, ang lingwahe nga gamit sa libro sa pinadayag, dili na makapaglaom. Kundi lingwahe nga masabtan nato. Lingwahe nga nasabtan sa mga kanhing panahon, ug ato pong nasabtan karon pinaagi sa pagtuon diha sa karaan nga tugon mga kapaglaom. That is how His love revealed. A third one, Jesus' love revealed by teaching us how to think right. Unsaon na to pag-interpret sa Biblia nga sakto mga kapaglaom. Mao ni mga kapaglaom. One big question. If the book Revelation specifies how it was written, and we have guidelines from the book, so why do we have so many interpretation in the book of Revelation? Now, the problem mga kapaglaom is presuppositions. Kana bitong so wala pa pagbasa sa Biblia na naka-ideya kung unsa na siya. Mao na ang rason nga daghan kaayo ang interpretasyon sa libro, labi na sa libro sa pinadayag. Now, ato pag-isgutan karon mga kapaglaom, gitawag na siya school of thought. Mga pagsabot, mga lamang. Upat ka mga prophetic interpretation or presupposition. Mao na upat ka mga paghuna-huna kung saon pag-interpret sa libro sa pinadayag. Ug atong pangutana, asa man diri ang insakto mga kapaglaom. The first one is preterism. What is preterism? Preterism comes from the Latin word preter, means past, humana. Preterism believes that John wrote his book exclusively for his time. Wa natay apil para lang sa panahon ni Juan. Preterism also believes that Revelation addressed the situation of the Christian church and the Roman province of Asia in 1st century alone. Sa ato pa, ang preterism, solely dito lang siya sa past. Wala na'y apil ang karon o wa na'y apil ang puhon. Dito argued mga kapaglaom. Past and past alone. That is preterism. Pangutana, are preterists wrong? Sa inyong paminaw mga kapaglaom, tama ba or mali ba kanang preterist mga kapaglaom? We know that the book of Revelation, ang libro sa pinadayag, originally gisulat sa Christian, mga Kristohanon sa 1st century. Apan, ang mensahe sa pinadayag, nasayod ta kung atong basahon, gadi lang para sa ilaha, apil na punta magkapaglaom. So, when they read the book of Revelation, they simply see the book of Revelation speaking to the Christians in the 1st century. That's how preterists read the book of Revelation. Nga ang libro sa pinadayag, kung ilang basahon, gisulat ni para sa 1st century Christian. So, sa pangutana, mali ba ang preterist? Yes. Tungod sa word nga exclusive. Para lang sa Binisaya pa makapaglaom. Naaslay tama. Nga ang pinadayag, originally, gisulat sa 1st century Christian. Tama na siya. Pero may kag para lang, exclusively, that is wrong mga paglaom. Because the message is still with us today. And we are still part of the message. And the message is also for us. Para po sa tua ang mensahe, di lang para sa ila sa unang century. The second one, or school of thought, katong isgutan karon, is idealism. Now, what is idealism, mga kapaglaom? Now, idealism is the method, this method does not see any historical significance of John's vision. Naingon sila nga ang libro nag-contain lang og mga simbolo, symbolic description of ongoing struggle between good and evil which cannot be applied to any historical time period or place. Sa ato pa, dili gyud tinuod na hitabo tong Patmos, katong 7 churches, katong mga panghitabo dito wala gyud historical significance mga paglaom. Kay everything daw, ang tanan daw is simbolo. Idea lang mga paglaom. Idealists don't believe in prophecy. Wala sila ning tuo sa propesiya. But in Revelation chapter 1 verse 3, klaro kay mga paglaom. Blessed, bulahan siya nga nagabasa, nagapaminaw sa pulong diri sa propesiya. Word of this prophecy, and keep those things which are written in it, for the time is near. So pangutana mga paglaom, sipyat ba ang idealist? Ang tubag is what? Yes. Mga paglaom. Nagyapon sila punto gamay. Nga naay mga simbolo, naay mga meaning, naay mga mensahe, sakto sila diha mga paglaom. Pero mingong kag walay historical significance, diha sila nasipyat mga kapaglaom. That is very wrong. The third one is futurism. Now, what is futurism? Futurism is the complete opposite of preterism. Ang preterism, gadils lang sa past lang, sa kanhing panahon lang. Futurism, on the other hand,
opposite, the complete opposite. Ang sama siya mga kapaglaom. Nga, sa future lang. So, walay historical significance, wala pa nahitabo, dito pa sa future mga kapaglaom. Futurism is the complete opposite of preterism. They only believe that there is no historical reality or significance in Book of Revelation. So, mo nilang pagtuo mga kapaglaom. Nga, walay any historical significance. Future lang. So, sa inyong pangutana, is futurism wrong? Yes, mga kapaglaom. Because, yes, naagapon sila tama, nga ang mga libros pinadayag, it also talks about the future. Sa unahan na maabutay mga kapaglaom, pero di na ito madinay, malimod. Nga naay mga panghitabo sa kanhing panahon, kabahin gapon ta karon mga kapaglaom, sa dili pa moabot ang puhon. So mali gapon sila. The fourth one, basig mao na niyan tama mga kapaglaom, historicism. Now what is historicism? Mga kapaglaom, the last school of thought nga itong pag-isgutan ni kagabi una. Historicism believes that the book of Revelation provides in a symbolic presentation the prophetic outline of the future course of history from the apostolic times until the times of the end. So this view, this school of thought, historicism, believes nagatuo ni mga tawhan na mga kapaglaom nga ang pinadayag nga libro gisulat sa unang panahon, kabahin ta karon labaw na sa umalabot nga puhon. Preterist limits the book only. Para lang sa muni ang summary. Ang preterist first century lang. Ang futurism dito alang sa puhon. Ang idealism dili literal nga nahitabo, mga significant walay mga historical significance, symbolism lang. Historicism believes that the book was given originally to the Christians, believes that the book are relevant to the last generation of God-believing people, and speaks to us before the time of the end. So the complete school of thought, mga kapaglaom, is historicism, or historicism. It's the only approach that makes the book of Revelation relevant to the people of God in first century, sa katong unang siglo, mga kapaglaom, sa atong kapanahonan karon, ug sa puhon o malabot. So Jesus' love revealed by teaching us how to think right, and that is historicism. Fourth, Jesus' love revealed by giving us the Patmos experience. What happened to this island? Sa minaadil kapaglaom. Revelation chapter 1 verse 9 to 11, it says, I, John, ako Juan, both your brother and companion, inyuhang igsuon o kauban diha kang Ginoong Hesus, in the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ, was on the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Christ. So, sa pagsugod ni Juan siyang sugulanon mga kapaglaom, iyang gisugilon, iyang giingon mga kapaglaom, nga naa siya sa isla sa Patmos. Verse 10, I was in the Spirit. Sa adlaw sa Ginoo diha ako sa Espiritu. And I heard behind me a loud voice, as of a trumpet saying, I am the Alpha and Omega, the first and the last, and what? To Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. So naa siya nadungog nga tingog mga kapaglaom. Now, this is the island, the Isle of Patmos. Ang Patmos, mga kapaglaom, usan siya kabatuon nga isla. Ang katason niya, 10 miles in length, niya 6 miles ang kalapdon mga kapaglaom. Usan siya ka prison island. Kung familiar mo sa Alcatraz, mo siya ang ancient Alcatraz mga kapaglaom. Isla nga prisuhan. So naa siya diri nga dapit mga kapaglaom. He was there in tribulation and suffering. Christian sources written nga si Juan mga kapaglaom 40 to 60 years after John was outcast, state the Roman prisoner was tortured by force, labor, and slight food. So, mao ni ang kahimtang nito. Torture, gamay rin ang makaon. Siguro, posible, walay kaayo tubig nga mainom. Posible, sa ulan lang siya mo inom mga kapaglaom. Inana iyang sitwasyon diri nga dapit. Ngano gani nahimong priso, piniriso si Juan? Because tungod sa pulong sa Dios o sa pangpanghimatuod, mahitungod kang Ginoong Hesus. Kapaglaom, sa atong ginabuhi, we also will experience this kind of experience. The experience of Patmos. Si Juan, nahimong piniriso tungod sa iyang pagtindog, pagbarog sa kamatuoran.
we as Christians, mga kapaglaom, we can also experience that kind of persecution. Siguro, not to the degree nga sama kang Juan. Pero, pwede tayo persecute sa tuang gitarbahoan, sa tuang eskwelahan, kung asa man ta dapit mga kapaglaom, biay-biayon ba ta? Kansyawan ba ta? Yaga-yagaan ba ta? We can also experience that kind of persecution. That island Patmos experience mga kapaglaom. But the good thing, sama kang Juan, wala siya naluya og nahuyang because John knows na sayod si Juan kapaglaom nga ang iyang gibuhat para diha sa Ginoo mga kapaglaom. Some people say that John was preaching to the Patmos and got in trouble 50 miles from Ephesus, but early Christians testified that he was arrested and put in Patmos because of his faith. Tungod sa iyang pagtuo diha kang Kristo mga kapaglaom. The great test of our faith is not that we serve God and we are blessed and everything. The great test is that when we eat the food that God allowed us and we get cancer, we support the work and we're broke. We are faithful to God and we have problems with our family. This is the real test of faith, of our faith to God. Si Juan, ato makita ang paglaom, nangalagad sa Ginoo. Willing siya magpakabatay para kang Kristo. Sacrifice ang iyang self. Sacrifice ang iyang time. Even his finances, mga kapaglaom. But what happened to John? Mo buni ang hulagway sa Juan, sa hulagway sa Kristohanon. We can also have that kind of experience. Nilagad ta sa Ginoo, serbisyo taog tarong, pero lagi pa problema mga kapaglaom. But the good thing mga kapaglaom, si Juan nasa isla sa Patmos, ang Ginoo nagpakita siya. Di man mapakita sa to ang Ginoo karon, sa to ang panahon karon, kung di man nato siya maabtan nga mabalik mga kapaglaom. But the good thing in the assurance is ato siyang makita ug makauban sa langit no nga pulianan sa walay katapusan mga kapaglaom. And that is how Jesus' love revealed by giving us the Patmos experience. Fifth, second to the last thing atong pag-isgutan this evening, Jesus' love revealed by tending to our specific needs. Sa ito mga specifico nga panginahanglan kapaglaong. In the time of John, the situation in church worsened and the grace even increased. Samo kayo, masabti, mauni-mao na sa panahon ni Juan makapaglaom. Now, we will see how Jesus addressed those problems diha mga kapaglaom. So, na 3 level of applications. Nga ito mabasa diri sa libro sa pinadayag mga kapaglaom. What are these 3 level of application? So, when we try to understand this message, we need to apply the 3 level of applications. First level, gitawag na siya og historical application mga kapaglaom. Kani atong gisgutan karon katuni siyang mga letter nga gisulat dito as the 7 churches of Asia Minor kapaglaom, modern day Turkey. These letters were originally sent to the 7 churches in Asia Minor, in those real churches in real places facing real problems and challenges mga kapaglaom. Again, the first level is historical application. We need to understand atong masabtan kapaglaom kinsa man ang original nga gipadalhan aning mga sulat. For example, katong 7 ka mga iglesia, katong Efeso, Pergamum, Thyatira, Laodicea, katong 7 mga kapaglaom. Literal to siya nga mga churches nga literal nga gipadalhan ni Juan. Those letters, again, were originally mga kapaglaom sent to the 7 churches in Asia Minor, the modern day Turkey, and those were real churches. Tinuod nga mga iglesia mga kapaglaom. So ato na ibutang sa tunahuna, the first level, historical application. Now, the second level is universal application. The book, again, was originally written for them, the first century Christians, specifically the 7 churches of Asia Minor, modern day Turkey, but not only for them. Why? Di lang para sila ha. Because again, Revelation chapter 1 verse 3, it contains prophecy. Adunay propesya sa mga panghitabo sa puhon o malabot mga kapaglaom. Some says there were 7 letters for the 7 churches, but how many letters there was? Puti taghana mga kapaglaom. So universal application. Again, historical, original nga gisulatan sila. Pero apil gyapon ta niini mga kapaglaom. And the third level nga to nang gisugutan, of course, the prophetic application.
Adunay propesiya nga nahisulod diri nga mga balasahon mga kapaglaom. Signs of the Times, January 28 year 1903. The revelation was written to the 7 churches in Asia, which was represented the people of God throughout the world. Again, if you like to, di man gud maigo tong tayo mga kapaglaom nga tuwag yun ikuan, pero ato lang i-summarize mga kapaglaom. Pero kung gusto nyo ka nga imuha ning tun-an, sama sa ingong ganina, adunay link below sa to ang comment section, pwede nimo na i-click o mo direct na sa imuha sa atong season 1 nga paggipaisgutan ni mga kapaglaom, which represented the people of God throughout the world. Ang 7 churches mga kapaglaom, naa sa ilahi-ilahi nga mga problema nga gitubang. Naay na problema sa kaning gitawag pagtuman sa kabalauran sa Ginoo. Naay problema sa leadership. Naay problema sa conflict. Naay problema sa mga Diyos-Diyos. Naay problema sa pakigilawas sa mga mauni-mauna. Naay problema sa daghan nga mga butang. Specific problem mga kapaglaom. So these 7 churches represented the people of God throughout the world. John to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is and which was and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead and the Prince of kings of the earth. So again, mga kapaglaom, these 7 churches, Epheso, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea, aduna siya yung mga specific na mga problema, mga kapaglaom. But in the ancient province of Asia, di lang 7. More than 7 ni mga kapaglaom ang mga churches nga naadri. Okay, for example, 15 to 20 miles gikan sa Laodicea, nadiya ang city of Colossae. Colossians, familiar ta na sa Bible mga kapaglaom. Makita gyapon diya. 6 to 7 miles gikan sa Laodicea, makita di ang Hierapolis. Unahan lang sa Hierapolis, nadiya ang Troas. Kaning tanan na sa Biblia mga kapaglaom. Sa to pa, di lang 7 churches ang makita dito sa Asia Minor, modern day Turkey. Pero pangutana, why only 7? Nganong 7 laman ang natagaan o letter o gisulatan ni Human mga kapaglaom? Because God in His providence choose intentionally these 7 churches because even they are different congregation, they stand as symbol of God's people throughout generations. So when you put the 7 churches together, you all the universal. You see, we can see the universal problems that Christian face throughout history. So again, mga kapaglaom, these 7 churches, again, ang 7 po no, kay means completeness. Pagka-kompleto ang kapaglaom. The 7 churches, nganong 7 ray gisulatan, gigamit dire mga kapaglaom, gipakita sa tuwa, gisulatan dire, gigamit nga mga ilustrasyon, nga mga kinabuhi nila, do daghan kayo mga churches na kapalibot, because kani nga mga iglesia, mga kapaglaom, mauni siya mga iglesia nga hangtod karon nagapanghitabo nga mga problema. For example, taga-antay sa example, the Church of Ephesus. Church of Ephesus, sa may problem, nawala ang ilang first love. And who are their first love? Jesus. Di ta mo layo mga paglaom. Sa tua, daghan tag kailang nga dasig kay sa una, pero karon dasig-dasig na lang. Napayuban nga dasig-dasig na lang karon di na gyud makita ang mga paglaom. Nawala na ang first love, nawala na ang gugba. So you see, though that was written thousands, the first century, thousands of years ago mga paglaom, but the message nga naa diha, what it contains, still ato gihapon nga ma-apply sa to ang mga kinabuhi karon mga kapaglaom. So, again, Jesus' love revealed using the 7 churches by tending to our specific needs. Last, nga ito pagkasgutan this evening, Jesus' love revealed by revealing His throne, mga kapaglaom. Revelation chapter 4, verses 2 to 6, it says, "Immediately I was in the Spirit, and behold, a throne sat in heaven, and one sat on the throne. And he who sat there was like jasper and sardius stone in appearance. And there was a rainbow around the throne,
in appearance like an emerald. Nakita ni Juan, diha-diha, nahisulod, sumala pa ang Juan makapaglaom. Diha-diha, nasulod ako sa Espiritu. Ug tanawa, dihay usa ka trono sa langit, ug sa trono dihay naglingkod. Ug ang naglingkod niini may panagway nga murag mutya, nga haspi ug kornalina. Ug ang trono giliyukan sa usa ka balangaw nga murag bulok sa esmeralda. So wow, what a description na kapaglaom nga we can, siguro mas ato gurong gamiton natong wildest imagination, it will not sufficient. Insufficient kaya po na sa pag-describe ni Juan sa kanindot sa trono nga nakita mga kapaglaom. Verse 5 to 6. And from the throne proceeded lightnings, thunderings in voice. 7 lamps of fire were burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Before the throne there was sea of glass, like crystal. In the midst of the throne and around the throne were 4 living creatures, full of eyes in front and back. So, dari mga kapaglaong we can see na John was taken to the open door in heaven. Gipakita kang Juan pinaagi sa usa ka panan-amon mga kapaglaom kung unsay hulagway sa langit mga kapaglaom. And suddenly he find himself in heavenly throne room. Now actually he made an expression, I was in the spirit, nahisulod ako sa espiritu. And whenever John uses this, he wants to tell us that I am in vision. So paingon niya, I was in the spirit, buti pasabot na makapaglaom, nasa sa usa ka panan-amon. Now what is the first thing that John sees in the throne? Whenever you go to the throne vision in the Bible, the first thing to see in the vision, it was God mga kapaglaom. Nakita di Juan ang Dios diri mga kapaglaom. The throne is the central concept here. Nakita ni Juan ang kanindot mga higala kapaglaom. And in Revelation chapter 4 verse 9 to 11, ingon diri, whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who sits in the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, and by your will they exist and were created. Nakita po ni Juan mga kapaglaom na mga buhing binuhat sa dihang magahatag sila paghimayaw, pagsuduog, pagpasalamat ngadto sa Ginoo mga kapaglaom, ang mga kaluhag upat or 24 elders o ansyano mga kapaglaom muhapa pud tubangan aron sa pagsimba sa Ginoo ug sila nagaingon, takos ikaw, versikulo 11, takos ikaw among Ginoo ug Dios sa pagdawat sa himaya ug dungog ug gahom, kay ikaw mauman ang nagbuhat sa tanang butang ug pinaagi sa imong pagbulutan milungtad ug nangahimo silang tanan. Higala kapaglaom, mo na ang pagpakita sa Ginoo sa iyang gugma. When Jesus revealed the throne to John, gipakita ni Kristo kang Juan mga kapaglaom that John na magkaroon sa isla sa Patmos, na magkaroon sa pagsulay, but as you can see, I am in my throne. And that means mga kapaglaom that He is in control. Our God is in control mga kapaglaom. So whatever happens to us right now, masiun sa pamamahitabo, pagsulay, mauna mga kapaglaom, we need to be reminded that Jesus is in control. God is in control because He is sitting in His throne mga kapaglaom, seeing all of His people. And that is how Jesus' love revealed. Higala kapaglaom, again, thank you kayo sa inyo nga pakikuban sa ato ang paghisgot sa ato ang magipanghisgutan season 1. Pag-review alang ka na itong tanan magpaglaom, niinig kabiuna, ug ugma puhon. So sama lang yapon nga oras o panahon, balik ta sa pagpaminaw o paglantaw magpaglaom, aron sa pagpadayon, niini natong series, Jesus Love Revealed. Let us pray, mag-ampot ta. Loving God, we are happy and thankful for being with us this evening and from the things that we have discovered through the Bible, and praying in a special way for all the individuals, for all the kapaglaom that are listening to this series, O Lord, that the blessing, protection, mercy, love will be upon us for us to continue in our daily walk full
of assurance that whatever will happen, we are in you. And we are praying that in that second coming, indeed, we will be with you in that eternal home until the rest of eternity. We submit to you our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Busa, nining kagabi una, sa ngalan sa ato ang mga administrators sa Northern Davao Mission, ato ang President Elder Seth Swan, ato ang Executive Secretary Pastor Jasper Love Panuncio, ato ang Treasurer Sir Lloyd Chinido, of course, ato ang Communication Director Pastor M. Vladimir Undalok, tanan to mga mission staff and directors sa Northern Davao Mission mga paglaom. Ako si Pastor John Michael Cosero magaingon. Together, let's plant seed, nurture soul, and grow in faith. Kita-kita tawag mapuhon mga kapaglaom sa atong series, Jesus Love Revealed Season 2. Mayang gabi yung dalago ng Diyos, mga kapaglaom. Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, naghihintay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis upang kamtan mo ang kalitasan mo. Sa langit at sa lupa ay ating makikita mga palatandaang malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, naghihintay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis upang kamtan mo ang kalitasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Ang buhay ay italaga, baka pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, naghihintay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis upang kamtan mo ang kalitasan mo. Sa krus ng Kalbaryo,